Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong mahirap Marcoleta. kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito eh. Sino po magsasabi na bagong motion? Point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Nasasabihin yung 136. kasama niya Pwede po ay ba? walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan bata. Magandang gabi po sa inyong lahat. Napakarami po ang nagre-request tungkol sa kung ano ang nakikita ng ating tarot sa ating gobyerno. So, pag sinabi pong gobyerno, ito ay pangkalahatan na po. Ito po ay isang baliktad na sitwasyon kung saan ang aakalain po ng ang aakalain po ng iba ay nananahimik. Ito po ay pananahimik ng isang dating sitwasyon. Yan, nakita nyo, nakabaliktad. Kung saan ang akala ng ating pong gobyerno o ng mga taong nakaupo ay tahimik lang ang sitwasyon, pero hindi po. Ito po ay isang nakakawindang na revelasyon kung saan ang mga tao o politiko na dating umusig. Lilinawin ko pa. Ito ay isang sitwasyon ng isang politika o politiko. Tao at politika po ito, ha? Tao at sitwasyon ng politika. Kung saan ang akala nila ay nakukuha nila ang simpatya ng mamamayang Pilipino. Ito po ay mga nakaupo kung saan pinipilit nila na habulin ang mga sitwasyon upang maging karapat-dapat sila at maging maganda sa mata ng mga tao. Kaya lang po mababaliktad po at matutwist. Bakit? Matutwist, mababaliktad ang sitwasyon. Hindi na nila mapapaikot ang mga tao na maniwala. Aroy, bakit ganito? Lalong sisiklab ang galit sa puso ng mga tao sa mga nakaupo na may kinalaman sa flood control. Ibig sabihin po, hindi mamamatay ang usapin ng flood control at ng korupsyon. Sa halip, ito ay bubuhay ng mga patay. Ano yung bubuhay ng mga patay? Ang ibig sabihin po dito, may mga maglulutangan o maglalabasan na mga tao. Ayan po yung mga tao na nawalan ng buhay. Ibig sabihin po, ang ating gobyerno ay malulugmok sa isang sitwasyon kung saan mabiblame sa kanila ang lahat ng mga namatay na tao. At mula dito, mag-iisip na po ang sambayan ng Pilipino upang lalong magkaroon ng malalim, ito, kaya nga po sabi dito, malalim na pagdarasal na magbago ang ating gobyerno. Uulitin ko po, ha, malinaw. Mga namatay na tao po ito. Maraming namatay na tao na muling mabubuhay. Ibig sabihin mabubuhay, hindi yung kanilang katawan, hindi yung kanilang kaisipan. Kung hindi mabubuhay ang mga kwento at mabubuhay ang mga taong lalaban para sa kanila upang mabigyan sila ng hustisya. At again and again po, kaya nga po nakalagay ito, ang mabiblame po ay ang gobyerno natin o ang mga nakaupo sa gobyerno natin. Ito po ang nakita ng tarot. Maraming sitwasyon ang magaganap, unexpected,
na maaaring ito pong taong ito kaya po may dugo, tapos may puti, tapos may gray. Ang ibig sabihin po nito, may mga batas, ito po yung nahulaan ko na dati, pero lumabas po ulit dito. Ang ating gobyerno ay masusupresa sa isang batas na pang international. Kumbaga, isang panukalang batas na bigla na lang susulpot at makikialam upang alamin ang katotohanan dito sa problemang dating kinaharap ng ating gobyerno na flood control, corruption, and especially etong lalaking ito na naitapon sa isang malayong lugar, which is the ICC, makakalkal lahat. Isang malakas na puwersa, isang banyagang batas ang magkakalkal at makikialam at makikisimpatya sa mga Pilipino upang alamin ang katotohanan doon sa flood control. Tatlo po yun sa flood control, doon sa corruption, kung ano man pong corruption ng mga sangay-sangay ng gobyerno, at sa pagkakulong ng isang matandang lalaki na ngayon po ay nagdurusa at may dinaramdam sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang dugo. Yan. Yan po ang nakita ng tarot. Isang lalaki, again, politics po to. Isang lalaki ang ngayon ay wala sa posisyon pero siya'y nananatiling binoto ng bayan, ng mga tao, isa siyang batang lalaki. Ang magiging matinding kalaban ng ating gobyerno at delikado ang buhay niya. Mag-ingat po ito. Isang batang lalaki, again po isang batang lalaki, ang delikado ang buhay, ang past life niya ay parang katipunero, na magiging matinding kalaban ng ating gobyerno, ang nanganganib ang buhay, at maaaring ito ay, kung hindi po ito mag-iingat masawi sa pamamagitan ng aksidente. Ayan, pag-aksidente. Or abduction. Or ikidnap. Kaya mag-ingat itong batang lalaking ito. Ito po ay kumakalaban po ito sa gobyerno. Ang kanyang parang makikilala siya bilang isang lumalaban sa gobyerno. Paano ko po nalaman na lumalaban sa gobyerno? Nakabaliktad po siya. Tapos po, nakita nyo pula, ginto, at asul. Hindi po ba ang bayan natin ang ating bandila? Kaya lang po siya ay parang itataob o ipapatahimik. So mag-ingat po ito. Sana naman po wag mangyari ito kasi parang nakita ko naman sa batang ito ay magaling siyang politiko at tapat siya. Ayaw lang niya ng magnanakaw. Yan po. Sana po ipagdasal natin na wag itong mangyari pero nakita po ng tarot. Sinasabi ko lang po. Again and again, higit sa lahat, Panginoon, dasal po tayo. Pero sana po kung sino ka man, mag-ingat ka. Marami ang naghahangad ng iyong pagkawala. Tatlong malalaking bansa ang magsasanib puwersa. Tatlong malalaking bansa ang magsasanib na puwersa upang mapalabas ang ating dating President Duterte. At susuportahan ito ng ibang mga karatig na maliliit na bansa.
Ang kamatayan ng isang tao, kung ito'y matutupad ayon sa tarot at hindi ito makakabalik ng Pilipinas, pag-uumpisahan po ito ng isang napakamadugong sitwasyon. At ito po'y nakatakdang mangyari sa oras ng kamatayan, death, ng isang tao na minahal ng sanlibutan. Sana wag naman pong mamatay yun, taong yun. Sana makauwi po muna siya. Pero in this term, kailangan dasal ng buong sambayanan. Pagbagsak po, ito po nakabaliktad. Pagbagsak o paghina ng isang namumunong mga mambabatas. Maaring alam nyo na to, ang ICC. At yun po ay naihula ko na before. Ngayon, bumalik ulit. Ang ibig sabihin po nito, mararamdaman ng ICC na napakalaking damage sa kanila ang sitwasyon ng paggalaw nila sa dating presidente. At mula dito, magigising po sila. Ang masakla po sa pagkagising nila, marami na po ang magsusunuran ng mga bansa upang hindi sila arugain o tanggapin bilang isang kasanib na patas na lilitis sa bawat bansa. At maaaring ang kahinatnan po nito, kung hindi ito palitan, ito ay buwagin. Pero ito po ay, kaya nga nakalagay po dito, ito po ay pinag-iisipan ng mga bansa. Hindi po isang bansa, hindi dalawang bansa. Malalaking bansa na sasama ng maliliit pang bansa. Ay. Isang sitwasyon kung saan makikialam ang isang demonyong kapangyarihan. Ayan po papaliwanag ko sa inyo. Demonyong kapangyarihan. Bakit po demonyong kapangyarihan? Ibig sabihin po nito, ito ay isang kapangyarihan na malakas, sobrang lakas. Hindi po ito kapangyarihan ng pera lang. Ito po ay kapangyarihan ng pagiging absolute. Malakas na kapangyarihan po ang parating na didisiplina sa babae at lalaki. At ito po ay matatanggap bago matapos ang terms ng babae at lalaki. Isang matinding hindi ko alam kung gulo po ito. As in parang kumbaga sa isang sitwasyon na matindi, mabalasik. As in, nakakatakot. Ang bigla na lang po ito mag-i-emerge at ang magiging target nito, maaring batas din po to. Maaring isang bansa din po to. Basta matindi po ito, kumbaga, kaya demonyo yung sinasabi is hindi po pwedeng i-stop. Ang makapangyarihan talaga to. Ang didisiplina sa isang babae at lalaki na, syempre, pinag-uusapan po yung politika. Kung sino, representative lang po itong babae at lalaki. Ibig sabihin, maaaring ito ay ang mga namumuno kung sino man. Namumuno sa bawat sangay ng gobyerno. Bawat sangay, ibig sabihin, iisa-isahin po ito. Kaya hindi po, pero magiging hustisya ito para sa mahihirap. Kaya yung pong mga nakaupo na sa tingin ninyo kayo'y corrupt, sa tingin ninyo kayo may nagawang hindi maganda, sa tingin ninyo po ay may natapakan tayo sa gobyerno. Mayroon pong parating na matinding disiplina.
nahaharapin ng mga nagkasala. Ito po. Yun po ang nakita sa ating gobyerno ngayon. Politika pa rin. Ayan. Wag naman sana. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung plea ribbon. Doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh. Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsa-tsa pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado. Doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi ng napaka-unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. Ganun eh. Hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Tiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganun. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Hindi naman tama yung ganun. So, magkakaukus pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkakamiting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So, tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon dahil para sa akin gusto ko nang tutukan ng trabaho at lubayan na itong mga issues na pampolitika na hindi naman magdudulot ng karagdagang pagkain, ng gasolinang abot kaya, ng kalusugan para sa lahat. Do you see, anything happening between now and Monday that would change siguro yung conditions ng pag pinag-usapan niyo ho uli ito sa Monday? Ako yung si Hope Springs Eternal. Kaya inaasahan ko na kahit papano we'll be able to go back to work. It's important. 1 linggo na lang kami. Kung tutuusin, 3 araw na lang natitira eh. Magre-recess na kami ng June 3. Tapos na yun eh. 3 araw na lang natitira, nagkakarambola pa eh. Tama ba yun? Kaya 3 araw na. Ang dami pang nakasalang. Meron pa tayong krisis at emergency na hinaharap. Ang nakatutok lamang, ang tinututukan lamang, puros politika. Ito talaga, nakakahiya ito sa ating bansa. At ito talaga ang nakakahila ng dangal ng Senado.